At yun na nga. Nabanggit ko na yung accounting process from journal entry to trial balance. Di ba? At nabanggit ko na rin yung mga prinsipyo na dapat nyong i-apply para tama yung pag-categorize ng mga transaksyon sa negosyo nyo. At yun, at kung, di ba, kung naka-Excel lang kayo, medyo mahihirapan kayo dahil dapat nyong aralin yung buong accounting cycle. Pero pag mag-i-invest kayo sa isang accounting software, ang aalalahanin nyo lang kung naging tama yung trial balance. Dahil sa trial balance, guys, dun na lahat eh. Ito na lang yung pagbabasihan mo kung naging correct ba yung pagkakategorize nyo ng transaction. Pag tingin mo sa trial balance, ang cash ay nasa credit, mali na yun. Meaning no, nag-negative yung cash mo. May maling nakategorize. So, hindi ko na masyadong lalaliman yung accounting kasi hindi na trabaho ng negosyante yon. Hindi niya na trabaho na aralin ang pinaka-in-depth ng accounting. Ang trabaho nyo lang ay at least alam nyo ang fundamentals kung ba't nag-work ang mga bagay-bagay. At ang ituturo ko sa inyo ngayon ay isa sa mga pinakasimpleng dapat nyong malaman para tama nyong pag-analyze ang mga reports sa negosyo. At ito lang naman ay dalawang accounting method. Ang dalawang accounting method na to ay tinatawag na accrual at cash basis. Dito, medyo kukulot ng utak nyo at madedepress na siguro kayo para hindi nyo maintindihan sa ngayon. Pero pag nag-accounting software na kayo at pinakitaan kayo ng mga numbers, dito magme-make sense ang ituturo ko sa inyo. Ang accrual, simple lang ang kanyang concept. Accrual, kung sa sales, kung sa revenue, nire-record nyo as sales kapag na-deliver na. No matter kung nabayaran man o hindi. Basta kung na-deliver mo na ang isang transaksyon, sales na yon. Okay, yan sa revenue. For example, paano ba sa journal entry yan? Para mas mag-gets nyo yung ang GE niyan, journal entry, ay paano ba mag-record ng sales kahit na hindi pa bayad? Dahil yun yung accrual. Dito pupunta yung accounts receivable. Ang accounts receivable ay dito sa asset. Nag-increase ng 100 pesos. Sales nag-increase din ng 100 pesos. Accrual yan. Hindi mo yan makikita sa cash basis. Yan sa revenue ng part ng accrual. At sa expense naman, same concept, same logic. Nare-record mo yan as expense kahit na hindi mo nabayaran, basta nagamit mo na. For example, Meralco, nagamit mo na yung previous year, January ngayon, December yung billing. So dahil December yung billing, nagamit mo na yung December. At i-record mo na as expense yan nung December or the date of billing kahit na di pa bayad yan. Ano ba entry niyan? Dahil payable yan, expense yan, di ba? Debit. So, electricity, debit, tapos AP, accounts payable, 100, 100. Yan ang sa expense, sa accrual. Same din yan sa inventory, guys. Di ba? Inventory, tapos AP, kung nakakautang na kayo sa supplier nyo. Yan ang accrual. Okay? Nire-record mo ang sales at ang expenses the moment na na-deliver na ito sa customer or nagamit na natin ito sa ating side pag-expense. Yan lang yung accrual. Basta na-deliver, yun yung pinaka-term niya. Basta na-deliver at nagamit, delivered, or used. Yan yung accrual. Okay. So, ano yung isang method? Cash. Nire-record mo lang ang isang sales
kapag ito'y bayad na. Nire-record mo lang din ang isang expenses kung ito'y bayad na. For example, may pinautang ka, di ba ito? May pinautang ka na 100 pesos na customer. Hindi mo muna ni-record yan. Bakit? Hindi mo muna ni-record yan as sales dahil hindi pa naman nagbayad. Pero nung nagbayad siya, ang entry niya ay GE accrual to. Ito ang GE ng cash. Ang record mo ay cash tapos sales. Basic. Di ba? Nag-increase yung cash mo, nag-increase yung sales mo. Same sa expenses. Kahit na inutang mo yan, pero hindi mo pa binayaran, hindi mo i-record yan na expense. O hindi mo yan titingnan na expense kapag hindi pa yan bayad. Kapag bayad na yan, dyan mo pa ilalagay na expense, tapos cash. 100. Yan ang cash accounting. At walang mali sa dalawang basis na to. Walang mali. Na-invento ang accrual at saka cash dahil may mga negosyo talagang ganito yung preference at may negosyo rin ganito ang preference. Walang mali dyan. Pero kung ako ang tatanungin nyo, kung mag-accounting software kayo, kahit na accrual yung gamit nyo, makaka-export kayo ng gantong report. Pero ito ang tandaan nyo. Kapag ito ang ginamit nyong method, hindi kayo makaka-export ng gantong report. At para sa akin, based sa aking naging experience, ang accrual ang pinaka-recommended ko. Dahil yun ang pinaka-accurate na record. Dahil naman totoo naman talaga, naging accounts receivable mo yung naging isang sales, di ba? May receivable ka naman talaga sa kumpanyang yun. Ba't mo babaguhin yun? At hindi mo pa marirecord na sales yung isang collectibles kung ito yung gagamitin ng basis. In compare, na kapag nag-accrual basis ka, especially pag nag-accounting software ka, makaka-export ka ng report na ganito yung method. So, kung ako magre-recommenda sa isang negosyante, kakalimutan ko yung cash basis at i-export ko siya kung kailangan. Pero ito yung gagamitin na method para walang ma-overlook na bills, walang ma-overlook na mga collectibles. At yan ang accrual at cash basis. Thank you.